Hello guys, hello mga ka-stroke. Ah, Gusto ko rin makibahagi diyan sa usapin na tungkol sa mga kabataan na madaling ma-depress tapos hindi nila kinakaya yung problema, nagpapakamatay, nagbibigti, kung ano-ano, umiinom ng lason, tumatalon yung latest ngayon, yung tumalon sa station ng MRT do sa may FPJ ba yun? Hindi ko alam bakit nag-FPJ na yun. Anyway, guys, ikwento ko lang sa inyo, ihayaan nyo ako ibahagi. Dumanas ako ng maraming beses na kalupitan, as in kalupitan talaga guys. Simula nang magkaroon ako ng muwang, magkaisip ako sa mundo, 5, 6 years old. Una kong naranasan nung 6 years old ako, 1983. Siyempre, 6 years old ako nun. Normal lang na maging makulit ako, di ba? Wala naman akong, kumbaga, bata eh. Pinaglaruan ko yung, alam mo yung pag may tindahan ka, may mga stock ka ng basyo ng bote sa harap ng tindahan. Meron akong ginawa na siguro normal talaga sa isang batang katulad ko nung panahon na yun, 1983. Yung meron akong parang stick na hindi naman siya bakal eh, stick. Syempre, ang ginagawa ko do sa stock ng mga bote na yon, yung basyo, syempre walang tansa na yun, di ba? Open yung bibig. Ano daw, actually alam ko naman yon, natatandaan ko yon, yung tinutok-tok-tok-tok ko sa amin sa Ilonggo, pinapatik-patik yun, basta pinupukpok. Nagsumbong yung kapitbahay namin, yung may-ari ng tindahan. Itong tatay ko, naalimpungatan dahil tulog, masama ang gising. Literal na yung sinturon niyang leather, syempre mga leather ng araw matitigas, solid. Hinataw ng hinataw sa akin. Buong katawan ko, pinaligiran niya ng palo yan hanggang sa naputol yung sinturon na yan. Yun ang first time na dinanas ko na kalupitan sa tatay ko na buong katawan ko. Nakita yun ng nanay ko, tapos sinumbungan niya sa mga kapatid niya. Pero sa hindi ko manamang kadahilanan, kwento na lang din nila sa akin, pinigilan naman sila ng nanay ko, yung dalawa kong tsuhin na malalaki yun. Sana nakaranas yung tatay ko ng bugbog ng panahon na yun. Napigilan, swerte niya. Tsaka simula ng panahon na yan, inuwi kami ng tatay ko sa probinsya. Doon ako nakaranas ng sobra-sobrang parang impyerno ang buhay ko. 8 years ako nagtiis na naging punching bag ng tatay ko. Kasi ang tatay ko, nung umuwi na kami ng probinsya, tagang literal na halos araw-araw lasing. Nakaranas ako ng kalupitan dahil ako panganay. Ako yung inaasahan sa bahay nung mga panahon na yun. Kaya pag natatalo yung tatay ko sa sugal, lasing. Ayun guys, pasensya na kayo at maingay yung mga aso ko. Tatay ko, halos sa naksaksiyan ko nung kabataan, nung nandun ako sa probinsya, sa Capiz, from 1984 hanggang 1990, kalagitnaan ng 1993, dahil lumayas na ako sa amin eh. Buong buhay ko palaging impyerno dahil ang tatay ko walang ginawa kundi saktan ako ng saktan, paluin ako ng paluin ng kung ano man ang ihataw. May kasalanan ako o wala, paglasing ang tatay ko, naging literal na punching bag ako ng tatay ko. Actually, hindi lang punching bag, dahil kung ano mahawakan ng tatay ko, hinahataw sa akin. Pero guys, sabihin ko sa inyo, bilang dumanas ako ng ganun kalupitan sa tatay ko, hindi sumagi sa isip ko na magpakamatay ako.
tapusin ko na lang yung buhay ko nung nandoon ako sa probinsya. Wala. Hindi ko naramdaman na hindi ko kaya yung ganitong buhay. Magpapakamatay ako lahat. Kikitiling ko buhay ko para matapos na. Hindi ko dinanas yun. Dagdagan pa guys ng 1993. Dong lumayas ako. Napunta naman ako dito sa puder ng chewing ko. Sumalangit lawa ang kanyang kaluluwa. Kamamatay lang niya recently. Mas matindi ang dinaanan ko kasi ang tiyuhin ko matandang binata. Walang pamilya, walang anak. So hindi niya sabihin na natin hindi niya alam ang pakiramdam ng isang tatay. Although ang tatay ko nga, ang pakiramdam niya is malupit. Mas matindi sa tiyuhin ko dahil mabagsik at saka hindi siya umiinom. Stricto pero wala sa lugar yung pagiging stricto. Pag sinabi niya wag ka malilate ng gantong oras, pag na-late ka, talagang inaabutan ka sa kanya. Doon sa kanya, literal na 2x2 ang dinanas ko. Napilay ako sa kanang binti ko noong panahon na yun, nung high school ako. Pero tinis ko yun. Bukod pa sa naging alila ako dahil nung nandito na ako sa Quezon City, siya lang kasama ko. Halos ako na rin ang gumagawa ng lahat sa bahay. Maliban na lang sa naglalaban ng damit niya. Yun, siya gumagawa. Pero the rest, paglalaban ng damit ko, pagpaplansya, paglilinis sa bahay, paglilinis ng mga aso dahil ang dami naming aso noon sa kanya. Tsaka 11 pusa, tapos ang aso is nasa 16. Nasa apartment kami nakatira noon. Yun, natiis ko rin yun. Sabi ko, umalis ako sa puder ng tatay ko. Dahil ang tatay ko, lagi ako sinasaktan. Sa kalupitan ng tatay ko, pag natatalo sa sugal, pag nalalasing, ako ang ginagawang punching bag. Dito nga, pumutok dati yung ano ko eh. May pinalo ko ng tubo ng jack. May sasakyan kami nun sa probinsya. Natiis ko yun, lumayas ako, napunta ako ng Quezon City, 1993. Tiniis ko, hanggang sa natapos ko yung high school. Yun. Kaya, gusto kong i-share is bakit ngayon ng mga kabataan parang hindi nila kayang labanan kung ano stress. Parang hindi nyo pa salo ang mundo, hindi nyo pa alam ang talagang problema ng mundo. Hindi pa kayo dumadanas ng tunay na mahirap. Kumbaga parang nag-aaral pa nga lang kayo sumusuko na kayo. Iba yung ganun. Kaya parang ano na bang mga kabataan yan? O kasama yan dahil pinapamper na ng mga magulang ang mga anak ngayon. Ayaw pa pagtrabahuin sa gawaing bahay. Ginagawang senyorito, ginagawang amo. Hinahayaan na lang sa gadget. Ako nga, sabihin ko sa inyo dito, sa bahay. Siguro dala nang na-stroke na ako kaya parang hindi na ako pinapakinggan ng mga anak ko. Pero sabi ko, bahala sa inyo kung ayaw nyo matuto. Gawain bahay, kinakatamaran nyo. Sabi ko, kung hindi lang ako siguro na stroke, hindi mangyayaring ganito na matitigas sa ulo naman ako kasi hindi ko na kayang magalit talo ako. Kawawa naman ako. Na-stroke ako pero tinataguyod ko pa rin kayo. Gumagawa ako ng paraan pero wala naman problema sa pag-aaral ng mga anak ko. Manggagaling sila sa school. Kaya lang, yun lang. Tamad sila sa gawaing bahay. Maraming dahilan. Maraming excuse. Ako lumaki ako ng excuse is not an option. Talagang pag may gusto ka gawin mo. Hindi ko pabukas-bukas. Meron akong pinagagawa sa akin o meron akong gustong matapos. Ginagawa ko talaga yan. Ewan ko. Siguro kanya-kanya tayo bilang magulang, no? Dahil siguro sa pagmamahal ninyo gusto nyong ayaw nyo mahirapan yung anak ninyo, yun gano'n kayo magmahal. Pero sa akin kasi iba ang pagpapalaki sa akin Bukod sa sinasaktan ako, may good side naman yung tatay ko na lagi niyang sinasabi sa akin, huwag kang tatamad-tamad, dapat magkaroon ka ng kusa palo. May mga araw naman na hindi umiinom ang tatay ko, pero bihirang-bihira yun dahil madalas lasing ang tatay ko. Ang mga sinabi niya lang sa akin, huwag kang masanay ng inuutos-utusan ka ng tao. Magkusang palo ka,
Kung sa tingin mo kaya mong gawin, gawin mo. Huwag mo nang hintayin. Yun, nakasanayan ko yun. Kaya nung kalakasan ko, wala akong ano sa katawan, yung hirap na iniinda. Masipag talaga akong tao, workaholic ako. Kahit naman ngayon, na kahit naging limitado na yung kapasidad ko, masipag pa rin naman ako. Maaga pa rin nga ako gumigising. Yun nga minsan pinagtataka ko. Although, dahil sa probinsya, maaga kami natutulog nun. Literal na 7 o'clock. Lalo nung wala pang kuryente sa Capiz. 6:30 hapunan na. 7 o'clock kung may mga gawain sa school, sinusulat, tinatapos, gasera ang gamit. Tapos matutulog na. Nagigising ng 4:30. Ganon kaaga. Mag-aasikaso na ako ng pagluluto sa amin. Pag-iinit ng tubig para inom ng kape yung tatay ko. Kasi ganun palagi ano niya sa akin. Gigisingin ako para uminom ng pag-init siya ng tubig. Yun. So ganun ang routine. Dahil ako yung panganay. Halos ako ang kumikilos sa bahay. Naranasan ko din sa tatay ko noon na at the age of 9, I think 9 or 10, nilaban ko yung labahan namin, ang dami sa buong Langgana. Ang nangyari nun, tapos ko laban, pauwi na ako, bit nakalagay sa ulo ko yun. Nadulas ako sa dinadaanan ko kasi daan naman daw maputik eh. Imbis na maawa yung tatay ko sa akin na makita niya yung damit na nilaban ko, na ako naman ang naglaba, nadumihan. Kinuha niya yung balde, nilagay niya yung damit doon. Pagkatapos hinataw sa akin sa likod ko. Hanggang mabasag yung balde. Ganon ang ginawa ng tatay ko. Hindi ko alam kung anong dahilan ng tatay ko, bakit naging ganon siya kalupit sa akin. Minsan nga gusto kong tanungin. Habang lumalaki ako noon, nagkaroon ako ng galit sa dibdib. Na nagtanim ako ng sama ng loob na sabi ko, pag magkaroon na ako ng sariling buhay, lumaki na ako, palalaking ko yung katawan ko, gagantihan ko ang tatay ko. Pero nung na-convert ako, maging Christian ako, sabi sa amin ng pastor namin, patawarin ko na yung tatay ko. Dahil tatay ko yung pinagmulan ng buhay ko eh. Si Brother Elia nagsabi nun, na patawarin ko na yung tatay ko yun. Pinatawad ko yung tatay ko kahit ganun pa man na parang hanggang ngayon nakikita ko hindi siya nagkaroon ng pagsisisi sa mga nagawa niya. Salamat kay Brother Eli, natuto ako magpatawad. Ngayon, noon nung hindi pa ako nagagalit ako sa tatay ko. Gabi-gabi, tuwing natutulog ako sa panaginip ko, ginagantihan ko siya. Ako bumubugbog sa kanya. Pero nung naging MCGA ako, naging Kristiyano ako, isa sa mga ginawa ko, patawarin yung tatay ko. Kasi sabi nga na, kapag di ka magpatawad, di ka rin patatawarin ng Diyos eh. Kaya siguro ganun. Tsaka nakalipas na rin naman, tanda na yung tatay ko. Kaya lang naawa ako sa kanya kasi hindi niya nakikita yung pagsisisi. Ganun. Anyway guys, balik tayo doon sa topic ng mga kabataan ngayon na nagpapakamatay. Sana magkaroon ng, hindi ko alam kung counsel or what. Kausapin ng mga magulang. Ako, kahit mabunganga ako, parang hindi nila ma-gets ko paano ko i-deliver sa kanila. Ganun ako mag-deliver eh. Pero alam ko, naiintindihan ng mga anak ko yun. Matatalino naman yung mga anak ko. Para sa kanila din ang tinuturo ko balang araw. Hindi nila nakikita sa akin na verbally romantic ako, pero in a way na nagsisikap ako na magkaroon ng pagkakakitaan. Para sa kanila ko binibigay. Lahat binibigay ko sa kanila. Hindi ako nagtatabi. Although nagtatabi ako para sa sarili ko, pero hindi ko natitiis ang mga anak ko. Pangangailangan nilang gat kaya ko. May tumutulong naman din sa akin ngayon, tita ko, sa Amerika. Salamat doon sa tita ko. Pero, ang importante, kahit pa paano, binibigyan ako ng Diyos, tinutulungan ako ng Diyos. Para maitaguyod ko yung pamilya ko. Hindi ako perfecto, pero pagdating sa pamilya ko,
mabunganga ako, masakit ako minsan magsalita, or madalas makakapagsalita pa rin, ano yung maganda, pero hindi ko kayang talikuran ng pamilya ko. Yun lang masasabi ko mga guys. So sa mga ka-stroke, again, tiisin lang natin yung mga dapat nating dalahin. Lahat yan may katapusan. Walang permanente sa mundo. Makakapagpahinga rin tayo pag pinahintulutan ng Diyos. O sige, ang paraan mo para mataas ang problema mo, pagpapahingayin na kita. Pwede ka nang pumanaw sa mundo ng mga buhay. Yun, may katapusan talaga yun guys. Wala tayong magkarapatan na magdamdam sa Diyos. Kahit minsan pakiramdam mo parang mabigat na. Wala tayong karapatan magdamdam. Kasi pag-aari tayo ng Diyos. So. In the end, kapag napanalunan natin lahat, malay mo, meron tayong slot dun sa kaharian ng Diyos. Yun ang pinaka-premyo natin. So guys God bless.